Nagpalit lang ng bihisan si Kiel at lumabas na rin ito ng silid nila. Sinundan niya ang asawa. Saan ka pupunta? Tanong niya rito. Hindi ito kumbo. Tuloy ito sa pagbaba sa cottage hanggang sa makarating sa sasakyan. Pahabol na sumunod si Astrid. Saan ka pupunta? Iiwan mo akong mag-isa dito. May bahagyang takot sa tinig niya at nilinga ang buong resort na tila gubat sa dami ng mga puno at halaman. Hindi makita ang kalangitan sa nagtataasang puno at dahil hindi naman bakasyon, ay ilan lang marahil ang guest sa Hidden Valley. Sumakay ng kotse si Kiel at ipinasok ang susi sa ignition. Kung matapang kang linlangin ako, matapang ka rin dapat sa mga circumstansyang sanhin ang ginawa mo, Astrid. Singhal nito sa kanya at sinistart ang sasakyan. Asawa mo na ako, Kiel. Pahabol niya. Oh yes, sweetheart. Sinabi nito ang endearment sa parang kasuklam-suklam. Oh, my mother likes you so much. You are almost her daughter. And you are now, sa pamamagitan ng panilingnan ninyo ni Mama. She wins, hindi magawang ipagtanggol ang sarili mula sa paratang dahil iyon ang totoo. Napapailing si Kiel kasabay ng pagtiim ng mga babong. Urban friends, Astrid. Ano na nga ang tawag doon? Would known each other since forever. He twisted one corner of his lips as he mocked her. At hindi pumasok sa isip ko minsan man na magagawa mo akong lokohan. Pinatakbo na nito ang sasakyan. She bit her lip painfully. Ang bitter na sa tinig nito ang higit niyang ininda na gusto niyang humagulhol ng iyak kaysa sa galit nito. Naiwan siyang nag-iisa sa estrangherong lugar na yun. Hinintay niyang magbalik si Kiel, ngunit mag-uugmaga na ay wala pa rin ito. Hindi siya halos nakatulog sa takot. Kinabukasan na ng tanghali bumalik ang asawa na hindi rin naman siya kinausap at natulog lang. 3 araw silang nanatili sa resort, ngunit sa loob ng panahong iyon ay mapalad ng kausapin siya ni Kiel. Kung wala ito sa pool ay lumalabas ng resort. Kung hindi man ay inuubos nito ang maghapon sa pagtulog. At lahat ng ikinikilos ng asawa ay walang magawa si Astrid kundi ang lihim na umiyak. Nakadama ng habag sa sarili. Nang bumalik sila sa San Ignacio ay wala ang mami at daddy niya sa bahay nila. Alam niyang iyon ang araw ng alis ng ama patungong New Zealand at inihatid ito ng ina sa airport. Gusto sana niya ay sa bahay nila. Sila tumira pansamantala ni Kiel, ngunit ayaw nito. Umupa ito ng apartment na malayo sa subdivision at halos nasa kabilang bahagi niya ng San Ignacio. Bakit hindi na lang kayo sa bahay? Ani Sene sa kanyang dalawin sila nito. Siya lang ang naroroon at nagliligpit ng mga gamit. Ito ang gusto ni Kiel, Mama, ani niya. Ang laki ng bahay. Nag-iisa lang ako roon kapag nasa gasolinahan ng papa mo. At ang mami mo, nag-iisa na rin lang, bakit hindi kayo doon tumira? Napakalayo naman itong kinuha ninyong apartment. Sinusunod ko lang ang gusto ng asawa ko. Sagot niya na pawisan na sa paglilinis ng bahay. Mga bagay na hindi niya natutunang gawin noong dalaga siya. Magpapadala ko rito ng katulong para may makakatulong ka. Nagbuntong hiningang inikot nito ang paningin sa 2 palapag na apartment. 2 ang silid sa apartment at wari inaasahan na niyang gagawin ng asawa. Sa kabilang silid ito tumutuloy sa halip na sa kwartong nakalaan para sa kanila. Hindi siya kinakausap nito at mas madalas itong wala. Hindi ka ba kakain bago umalis? Tanong niya nang makitang nakagayak na ito. Nagluto ako ng paborito mo. Wala akong gana, sagot nito. Kiel, ngunit bago pa niya masabi ang gustong sabihin, ay lumabas na ito. Daig pa niyang walang kasama sa bahay. Lahat ng gawain ay siyang umaayos, tulad na lang ng sirang ilaw, tubo at kung ano-ano pa. Astrid, anong ginagawa mo? Ang mama ni Kiel ang dalawin siyang muli. Gulat na gulat ito nang makita ang marumi niyang kamay at mukha. Nasira po kasi yung lababo namin, nagbara. Sagot niya at tinulungan ng biyanan sa mga daladala nito. Mga groceries yan para sa inyo, anito. Nagpaalbala ka pa kayo, Mama. Inilapag niya ang mga pinamili nito sa mesa. Nasaan ba si Kiel? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasa opisina po. Opisina? Gulat ang matanda. Linggo ngayon at sarado ang factory. Hindi nila kung anong isasagot sa biyanan. Mag-uusap kami ng batang. Maano ang gusto mong kainin? Inilis niya ang usapan. Ipagluluto kita. Hinilongkat niya ang mga dala ng matanda. Huwag na at magbihis ka at sa labas tayo kakain. Samahan mo ako. Bakit kailangan sa labas ay may pamamahay naman kami. Sabay na napaliwan ang magbiyanan sa may entrada ng kusina. Nakatayo roon si Kiel. Mabuti naman at dumating ka na, Kiel. Wika ng Sene sa anak sa galit na ton. Saan ka ba galing? Para kang hindi pamilyadong tao. Pati gawain panlalaki ay iniaasa mo rito sa asawa mo. Ma, awat niya sa biyanan. Kaya ko naman ang gawain na at hindi pa ako naiinip. O nakita na ninyo, Mama. Paismid na sabi ni Kiel. Kaya niya. At saka sanay si Astrid sa ginagawa niya. Haragan iyon. Diba? At may tapang na gawin ang lahat ng bagay. Napayuko si Astrid dahil alam niyang may laman ang huling sinabi ng asawa. Kiel, hindi ko gusto ang ginagawa mo. Nahinto si Sene sa sinasabi ng mahagip.
ang nakikiusap ng mga mata ni Astrid. Nagpupus ang loob nitong nagpaalam at umalis. Si Kel ay walang kimong pumalik sa silid nito. Naiwan siyang nanlulungo. Ngayon ay labis na pinagsisisihan ang pagsang-ayon sa plano ng biyanan. Bakit ang layo-layo naman itong apartment na nakuha niyo? Tanong ni Pia ng dalawang sinito. Ang laki-laki ng bahay ni Kel, ang parents mo, bakit umuupa pa kayo? Mainam nga at nang natututo kami maging independent ni Kel. Napapabuntong hininga siya sa mga paulit-ulit na katanungan ng mga dumadaan. Nilapag niya ang merienda sa mesa. Kung sa bagay, pareho kayong iisang anak. Adventure sa inyong pagsisimula. Tinitingnan nito ang album ng kanilang kasal. Mabuti at naisipan mo kung dalawin dito. Naupo siya sa katapat na sopa. Gusto talaga kitang makita kasi natigilan ito. Isinara ang album. Kasi ang tag niya at inabutan ng Diyos ang kaibigan. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa iyo to pero alanganing sabi ni Pia na tumingin sa kanya. Nagtatanong na napatingin siya sa kaibigan. Okay, pero cool ka lang ha. Ano ba yun? Minsan kasi nagpunta kami ni Crisanto sa bagong bukas na burger chain sa Trinidad. And guess who we saw there? Si Marina at kasama si Kel. Hindi siya nakakibo. Kasabay ng pagguhit ng matinding hapdi sa dibdib ay umiwas siya ng tingin. Natutunaw na ang yero sa Diyos mo. Baka uminit yan. Pabiro niya ang sabi. Astrid, narinig mo ba ang sinabi ko? Baka naman kamukha lang ni Kel. Pinilit niya ng ngiti. Sana nga. Pero binati pa nila kami. Ang kapal ng Marina na yun. Nagkataon lang na nagkita ang dalawa ron. Alam mo namang malapit sa Trinidad ang gas station ni Kel. Sagot niya. Pilit na pinagawang kaswal ang sarili. Umikot ang mga mata ni Pia. Inabot ang baso ng Diyos at uminom. Pero tinitingnan ng pailalim ang kaibigan at tinatansya. I am sorry kung nagsisilbing para akong naghahatid ng chismis sa iyo, Astrid. Wika nito makaran. Hindi lang kasi tamang makita kung magkasama si Kel at Marina pagkatapos ng nangyari at kakakasalang ninyo. Isang tango ang sinagot niya at tinawakan sa braso ang kaibigan. I'm glad you told me, but there's nothing to worry. Nagkataon lang ang pagkikita nilang iyon that I'm sure. Paniniyak niyang gayong malayong malayo iyon sa nararamdaman niya. Marahang kadok ang ginawa niya bago itinulak ang pinto ng silid ni Kel. Masarap ito ng computer at tila hindi pansin ang presensya niya. Nakita ka raw ni Pia sa Trinidad. Bungad niya sa marahang tingin. Na hindi lumin sa kanya ang asawa. So, at kasama mo si Marina. Lakas loob niyang sabi na napahawak sa darna. Nagyaya siyang kumain kami sa burger chain. Sagot muli nito na nakatutok pa rin ang mga mata sa ginagawa. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa bali walang pag-amin ni Kel. Kung nagsisinungaling ito, baka pilitin niya ang sariling paniwalaan ito. She wanted to hurl angry words, pero nagpigil. Sana lang, kung makikipagkita ka sa kanya, iwasan mong makita kayo ng mga kakilala natin. Nagsimula nang gumaralgal ang tinig niya at mamuha ang luha sa kanyang mga mata. Matalim ang mga matang nilingon siya ni Kel. Wala kaming ginagawang masama. Bakit kailangan magtago kami? Pero iba ang iniisip ng mga nakakikita sa inyo. To tell you frankly, wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Pero ikaw nag-iisip ng kung ano-ano. Wala akong iniisip ng masama. Alam mo yan. He stared at her intently. Nasa mga mata ang akusasyon. No, he shook his head. Hindi ko na alam kung ano ang iniisip, Astrid. From the sweet little girl I used to love, you've changed into a streaming beach. I don't think I could trust you anymore. Sinikap niyang pigilin ang paghikbi. Agad na tumalikod bago pa makita ni Kel ang sakit sa mga mata niya. Ilang oras na niyang naglabas, subalit na natiling natitig sa pinto si Kel. He didn't miss the pain in her eyes. Nakatim ang mga bagang na isinandig ang katawan sa swivel chair. Mama, ang laki ng ipinagbago ni Kel. Naiiyak niyang sabi nang magkaharap sila ng biyanan. Hindi na niya kayang itago ang sakit ng dibdib. Mag-asawa kami pero magkahiwalay ng silid. Sa isang bahay kami nakatira, pero daig pa namin ang estranghero. Hindi ko na makita ang Kel na kakilala at kaibigan ko. Don't give up on him, Astrid. Anisin, ikaw ang asawa at nasa iyo na si Kel. Mahal pa rin niya si Marina, ma. Napaiyak na siya. Kung hindi natin siya pinilit na pakasalan ako'y baka natuloy ang kasal niya na siyang iniwasan kong mangyari. Kaya pinlano kong mapakasal siya sa iyo. We manipulated him at kasinasaklawan pa rin natin ang damdamin niya. She said, maaaring kapag nagkaanak na kayo ni Kel ay magbago ang lahat, sagot ni Sen. Napatingin si Astrid sa biyanan, nahinto sa pag-iyak. Imposibleng magkaanak kami, mama. Hindi imposible dahil mag-asawa kayo. Mula nang ikasal kami, hindi pa kami nagtatabi. Para kung may sakit na nakahahawa kong iwasan niya. May kapaitang sabi niya. Palabasin nating buntis ka. Suhestyon ito, hindi maaari, ma. Bakit hindi maaari? Kaya kayo nakasal dahil may nangyari sa inyo, diba? Ngumiti ang matanda sa panibagong ideya na nasa isip. Ihasabihin natin kay Kel na buntis ka at mawawalang pansin niya sa Marina na yun.
Mama, ayoko. Mariing tutol niya. Lolokohin ko na naman ba si Kiel? Huminga ito ng malalim. Iyon lang ang paraan upang mailayo natin siya kay Maria. Paano kung malaman ay hindi ako buntis? Nasa tinig niya ang takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kiel, mag-asawa kayo at ikaw ang gumawa ng hakbang para magkatotoong buntis ka. Pinagap niya ang kamay niya. Kung kailangan gawin mo yun para huwag masira ang samahan niyo, ay gawin mo. Mahal mo ang anak ko at nabubulagan lamang siya sa marina na yun. Subalit nagpakatanggi-tanggi si Astrid. Hindi niya kayang dagdagan ang maksalanang ginawa niya kay Kiel hanggang sa makalisang biyanan ay hindi siya nito napasang-ayon sa panibagong balak. Mami, gulat niya yung sabi ng maiparada ang Wrangler sa harapang bahay at makita ang ina na naghihintay roon. Nagmamadali siyang bumaba. Astrid, nakatawang sinalubong siya ni Karina at ni Jacob. Kanina ka pa ba, Mami? Excited niyang tanong. Kinuha mula sa sakyan ng mga pinamili at inabot sa inang susi ng git. Namili kasi ako, nasa office pa si Kiel. 10 minutes ago, sagot ni Karina habang binubuksan ng git. Astrid, may kasama ako. Napalingon siya sa ina at nagulat siya nang makitang papalapit sa kanya. Hello, Astrid. Nakangiting bati ni Harry sa kanya habang lumalapit. Napatingin siya sa mami niya upang humingi ng paliwanag. Ako ang nagpilit sa mami mo na pumunta rito. Agad na susunong binat. Gusto ko lang mangumusta. Pumasok na tayo. Yaya ni Karina sa dalawa. Tinulungan siya ni Harry na bitbitin ng mga pinamili. Hindi niya malaman kung paano makikipag-usap sa dating nobyo. Malaki ang naging pagkukulang niya rito. Ni hindi niya ito nagawang tawagan tulad ng binalak niya upang makipag-break ng formal. Ma'am, bakit kasama niyo si Harry? Tanong niya sa ina nang sumunod ito sa kusina. Nahihiya ako sa kanya. Nilingon niya ang sala kung saan naroon at nakaupo ang binata at tinitingnan ang mga larawan nila sa kasal. Hindi ako naging fair sa relasyon namin at higit sa kanya. Nais ka lang niyang makumusta at makausap. Magino at mabait si Harry, anak. Tinanggap niyang hindi kayo para sa isa't isa. Sagot ni Karina. Kausapin ko siya. Kabuti ang hasal kung hihingi ka ng dispensa huliman. Mag-usap na kayo at ako na lang muna rito sa kusina. Ngumiti si Harry nang lumabas siya. Itiniklop ang album. Kumusta ka na? Mabuti. Forgive me for saying but you don't look like it. Parang ang laki ng inihulong ng katawan mo. Ngunit, are you happy with your husband? Of course, mabilis niya yung sagot. Ngunit iniiwas ang mga pupa. Harry, I'm sorry for what? Naiintindihan ko. Agap nito. Hindi siguro talaga tayo para sa isa't isa. Bagyang natawa ang binata, subalit naroon ang lungkot sa mga mata. Ako ang humingi ng pagkakataon na mahalin mo ako, diba? Pero hindi mo nagawa yun. At sinabi ng mami mo na si Kiel ang first love mo, na hindi mo ito makalimutan kahit kailan. He smiled dreamy. Some guys have all the luck. She smiled guiltily. You're a good man, Harry. Kahit sino ay gustong ibigin ka. Pero ang gusto kong ibigin ako, ay iniibig na iba. Bahaw itong tumawa. One of life's ironies. Pagkaway sa seryoso. Astrid, basta masaya ka. Okay na sa akin. Tandaan mo, hindi ako galit sa nangyari. Okay noong una, sumama ang loob ko. Nasaktan. Ba't din natanggap kung hindi mo talaga ako mahal? Thank you, Harry. Pinilit ko nga ang mami mo na samahan ako sa'yo para makapag-usap tayo at makapagpaalam na rin bago ako umalis. Seryosong sabi niya. Saan ka pupunta? Tanong niya. Mag-aaral muli ako sa Amerika. Sagot nito at nginitian siya. Masteral, noon pa naman ako pinapupunta ng daddy sa States pagkagaling ko sa Australia. Dahil hindi ako pumayag dahil umaasa nga ako magpapakasal tayo. Muli ang pagdaloy ng il. Mag-iingat ka ron and I'll pray you'll find the true happiness. Inagap nito ang isa niyang kamay. Hindi kita ganun kadaling makakalimutan. Wika nito at tinitigan siya. Kahit malayo na ako, kapag kailangan mo ako, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. I am leaving you my address, friend. She smiled through misty eyes. Friend. Pareho silang napalingon ng marinig ang malakas na pagsara ng pinto. Nakatingin sa kanilang kadarating lang na sikil. Ang mga mata nito ay sa kamay niyang hawak ni Harry nakatuon. Bigla niyang nahila ang kamay sabay tayo. Tila huling-huli siya sa akto may ginagawang masama. Kaya hindi ko alam na may bisita pa ng asawa. Sarkastikong wika nito na din ang huling salita. Dumalaw si Harry Kiel, kasama niya si Mami. She said defensively. Lumabas si Karina mula sa kusina ng marinig na naroon na ang manuga. Kiel, nandyan ka na pala. Nakangiting bati nito sa manuga. Agad ang pagpapalit ng mood ni Kiel at hinagkan sa pisngi si Karina. Mabuti na't dinalaw ninyo kami ni Astrid Mami. Nilapitan si nito at inakbayan. Napapitlag siya sa simpleng aksyon na yun ng asawa. Sa unang pagkakataon mula nang makasal sila, ay noon lang siya nilapitan ng gano'n ni Kiel. Nakakainip sa bahay na nag-iisa Kiel. Ani Karina tumingin sa anak. Nakakapanibago. Masanay akong wala si Benedict, pero hindi ang wala ang baby ko, Kiel. Natawa si Kiel.
Sandali ay nasilip ni Astrid ang dating Kel na kilala niya. Parang totoong pakitang ginaw nito sa ina. Ganyan din ang pagtatapon nito ng tingin sa kanya paminsan-minsan. Well, mami, hinapit ni Kel ang asawa. Ang baby ninyo ay magiging mami na rin. May bago na kayong aalagaan ilang buwan mula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Karina at lumipad ang tingin sa anak.